mag-share ng ating love. Okay? Tuloy. Kids will learn that we need to speak the truth in love. Stay tuned for our Bible story from 1 Corinthians 13, choosing the way of love. So sabi ko kay Asher, yung tripod eh. Ang kulit niya. Let's get started. I'm trying, Dusty. Paano daw? Dustin. Oh, I don't know if he's so hard open. There. Should keep him busy for a while. All ready? Guess I'll go get something else. Okay, ano yung Bible na sinasabi dyan? Yan daw ay salita ng Diyos. At dapat tayo ay meron nito. Sino may Bible sa bahay? May Bible sa bahay. Ayan. Sabi, get your Bible daw. Ano ba matututunan natin sa Biblia? At pagmamahal, isasama tututunan natin sa Biblia. Kaya i-discuss niya. Ano ba ang nakalagay sa 1 Corinthians about sa pagmamahal? Let's see. Okay. Our today's Bible story can be found in the book of 1 Corinthians, chapters 12 and 13. That's in the New Testament. And Paul was writing a letter to a church. Can you guess which church Paul was writing to? Oh, the one down the street. No, not quite. Actually, he was writing to the church in the city of Corinth. That's why it's called Corinthians. Now, here's the thing that you have to understand about the church in the city of Corinth. They were fighting and arguing. Ito sa church ng Corinthians, nag-aaway-away. Yeah, And arguing. yeah, At church. yes. In Corinth. Yeah. Paul's been talking about how he's feared of the divisions and arguments. He's feared that they'll be putting both inside the church and outside. During worship services, they're talking over each other. Some of them are eating all the food before everyone else has even had a chance to arrive. Some are treating other people better than the other ones, like say the rich people being treated better than the poor people. And they're even taking each other to court because they just can't get along. Well, that sounds horrible. Yeah, it was really bad. So Paul had to do something about it. They had to find a better way of behaving. That's when I told them about rock, paper, scissors. No, not quite. Paul told them that the church is like one body. Let me read to you from the beginning of verse 12. Sabi daw ni Paul, There is one body, but it has many parts. But all its many parts make up the one body. Okay. It is the Boss, same. Nayon, ikaw ang Sabi sa Corinthians, sabi ni Paul, there is one body, okay? But it has many parts, but its may part make it up one body. Parang isang katawan. Okay, ang church daw parang isang katawan. Ang katawan ay katulad ko. Isang katawan. Merong iba't ibang parte, tama ba? Anong mga parte ng katawan natin? Ano mga parte ng katawan natin? Tenga, ano pa? Juliana? Kamay, ano pa, Hana? Paa, ikaw, Kira. Anong kaya parte ng katawan ko? Ilong, ikaw, Adrian. Mata, tama? Okay. May iba't ibang parte ng katawan. Pag tinanggal ba ang kamay ko,
Magiging parte pa ba siya ng katawan ko? Hindi na. So sabi dito, tayo ay, ang body ng Christ, ang church daw, isang body, pero iba't iba daw yung parte natin. Merong kumakanta, may sumasayaw, may nagpipreach ng Bible, okay? Yeah. At hindi daw magiging church, masuk ka. Hindi daw magiging isang church kung wala yung mga body na to. Kung wala ka dito, hindi ka magiging isang church. Okay, kaya kayo ay pinili ng Diyos para maging isa dito. We are one in Christ. Sabi dito, it is same with Christ. Go. You see, Paul goes on to say that because the church is like one body, it needs to function together. It needs to, well, get along and treat each person with respect. The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. Okay, sabi nung sa Corinthians 1 verse 21, the eye cannot say to the head, I don't need you. Pag sinabi ng mata ko sa kamay ko, hindi kita kailangan. Tapos yung sabi ng yung head, sasabihin niya sa katawan sa paa niya, hindi kita kailangan. Paano yun? Magkakaisa kayo sa isang katawan. Diba? Kung walang ulo, kung walang head, kung walang brain, paano magagalaw yung kamay niyo? Kung di niya iisipin na gumalaw yung kamay niyo. Bago gumalaw ang kamay niyo, nagpa-function muna sa ulo natin, sa brain natin, bago gumagalaw ang kamay natin at tanging mga paa. Pag sasabihin natin sa kamay natin na abutin yun, sinabi mo abutin yung pero ayaw ng kamay mo. Hindi kayo nagkakaisa. Baka may mali sa isip mo, may mali sa brain mo. Pag yung brain mo nasabi na kamay mo, ilagay doon, kunin ng kamay mo yun, kinuha ng kamay mo, ibig sabihin, tama ang isip mo. Okay? Naintindihan ba ako? Naintindihan? Nakakasunod? Okay, go. You see, Paul was explaining that the body needed to work together and that each part was important. They needed to treat each other with respect. I mean, after all, the body working against itself, that would be ridiculous. It doesn't do what it's supposed to. Yeah, I suppose it is kind of like that. But Paul also wanted to communicate to them that there was a better way of living, the way of love, he calls it. And let's pick it up in chapter 13, starting in verse 4. Love is patient, Okay. love is kind. Paano daw nagkakaisa ang ating mga katawan? Okay, dito sa church natin, tayo nagkakaisa sa pamamagitan ng Sino makasagot? Sa pamamagitan ng Paano kaya tayo nagkakaisa dito? Sa prayer, nagkakaisa tayo sa prayer. Nagkakaisa tayo sa love. Okay, tayo nagkakaisa sa pagmamahal. Okay, ano nga daw ang ibig sabihin na love? Okay, love is, basa? Love is patient. Ibig sabihin nun, mapagpasensya daw ang love. Okay? Love is kind. Mabait daw ang love. Okay, sino mabait? Agaw ng amen. Ay, walang mabait. Love is not want what belongs to other. Ang pagmamahal daw ay hindi mainggitin. No? Hindi mo dapat ninanais kung anong meron ng ibang tao. Yan daw ang love. It does not brag. Hindi daw mapagmalaki ang pagmamahal. It is not proud. It does not dishonor the other people. Hindi daw nagmamalaki. Hindi mo dapat minamaliit ang iyong kapwa. Okay? It is not look for own interest. Hindi daw selfish. Sino selfish? Ask ka man. Uy, selfish si Sophia. Alam niya, fish. May isda ka lang? Ibig sabihin na selfish, mga sarili. Sarili lang ang iniisip. Yun ibig sabihin na selfish. At hindi daw madaling magalit. Sino magagalitin dito? Ah. Hindi daw magagalitin ang love. Okay? At it does not keep
people's wrong. Hindi mo daw iniisip yung mga nagawa sa yung mali ng ibang tao importance. Okay? It does not want what belongs to others. It does not brag. It is not proud. It does not Okay. Love is not happy with even hindi daw, ang love daw natin ay hindi daw masaya sa masama. Alam niyo yung mga masasama? Alam niyo yung masasama? Alam niyo yung masasama? Alam niyo yung masasama? Alam niyo yung masama? Alam ang masama, okay? Ang pagmamahal daw, pag tayo ay nagmamahal, hindi daw natin gusto yung masama. Ayaw daw natin yung masama. Sino gusto ng masama? Ayaw natin ng masama, okay? Ay, ayaw natin yun, okay? Pag tayo ay may pagmamahal, ayaw natin ng masama. At tayo daw ay masaya na nagsasabi ng katotohanan ng mga totoong bagay. Okay? Hindi kasinungalingan. Alam niyo yung kasinungalingan? Alam niyo yung nasisinungaling? Alam? Dapat daw hindi tayo nagsisinungaling. Okay? It always protect. Ang love daw ay it always protect lagi. Pinaprotektahan. At lagi daw tayong mayroong plus at hopes. At kapag daw tayo ay merong ganun, love will never fail. Mamaya pa naman yun. Hindi tayo mabibigo sa pagmamahal. Okay? Minsan ang pagmamahal natin, nabibigo tayo sa sarili natin Yung pagmamahal. ilalim na yun. Pero ang pagmamahal ng Diyos, hindi tayo mabibigo. evil, but is full of Hindi ko lang, dito na, picture muna, picture. 1, 2, 3, Okay, babasa? Okay, sabay-sabay, basa? Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Okay, ano ibig sabihin yan? Ang pagmamahal daw ay hindi natutuwa sa masama, pero masaya sa katotohanan. Okay? Hindi dapat tayo matuwa sa masama. Okay? Pag alam natin masama, dapat natin dapat natin tama. Okay? Huwag tayo makikiayon sa masama. Okay? Okay ba mga bata? Naintindihan? Okay, tayo lahat. Tayo lahat. Tayo. Stand up. Okay, tayo mag-pray. Okay, uulitin niyo yung sasabihin ko, okay? Okay, tayo lahat. Stand up, tayo. Paano tayo nananalangin? Nakayuko ang ulo at nakapikit ang mga mata. Okay? Tayo mananalangin, nakayuko ang ulo. Paano yung ang ulo? At nakapikit ang mga mata. Yan. Okay? Susundin niyo ang aking sasabihin, Lord. Salamat po sa aming natutunan ngayong umaga. Bigyan niyo po kami ng pagmamahal na ayaw ang masama. Ngunit masaya sa katotohanan. Ilayo niyo po kami sa masama at maging masaya po kami sa pagmamahal na iyong binibigay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Okay, upo tayong lahat. Bibigyan ko kayo ng premyo kasi kayo ay Nakinig! nakinig.
Magkano? Wait lang. Okay, habang kinukuha ang premyo sa inyo, tayo ay magsisimula na sa ating pagkanta at pag-serve sa ating Panginoon. Yung ano na, i-ano mo, lagay mo sa YouTube. YouTube. Playlist. Tingnan mo yung playlist. Sa... Hindi, playlist. Morning! Kakanta na tayo. Ayan na. Okay? Okay tayo tayo lahat? Papalapit tayo sa Panginoon. The Holy Spirit is here, the power is here, and we can have it, probably. Something that is something good, something on the line. Ama! Dahil sa lahat, siya tuwing the Lord is here.
Hallelujah, may sobra? Pasok na yung pasok. Yes, Lord. Okay, tayo manatili. Hallelujah. Ating awitin sa Panginoon. Let's welcome the Holy Spirit. Hallelujah. Okay. Awit tayo sa Panginoon. Sino gusto umawit sa Panginoon? Sino gusto umawit sa Panginoon? Okay. Lahat tayo gusto natin umawit sa Panginoon. Nandito tayo para saan? Sa Panginoon. Okay? Tayo awit sa Panginoon. Okay? Yung mga marunong magbasa, sabayan nyo kami umawit. Okay? Kapag hindi pa marunong magbasa, pikit muna. Okay? Tabihin natin yung ating kanta. Sapagkat wini-welcome natin yung banal na Espiritu dito. Okay? Wala mo nang lalabas. Wala mo nang iinom ng tubig. Okay ba? Okay. Okay, let's sing to the Lord. Upo muna tayo, ha? Di ba kayo pagod? Tayo na tayo, okay? Let's sing to the Lord. Hallelujah. Okay, basa yung mga marunong magbasa, ha? Hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we study your words. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch, amen. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your words. Holy Spirit,
Rain down and let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our heart as we stand on your words, Holy Haliya manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Ay pa tayo ng isang awit sa Panginoon. Hallelujah. Make our hearts pure, O God. Pure our heart as gold, Jesus. Tanggalin mo, Panginoon, lahat ng mga nag-impurify, Panginoon. Yes, Lord. Take me as I am. Use me as you are. I keep my love for you alone. Pour out your spirit. Move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is crying out to you. Jesus, my Lord. Basa. I lift my voice to sing you praise. No matter what life may bring my way, I know that you are the God of my life. You are the one who holds it all. I lift my hand to worship you. Nowhere to find a love so true. I know that you are the God of my life. Jesus, I am praying out. Come, Holy Spirit. Pour out your presence. Take me as I am. Use me as you call. I give my love for you alone. Pour out your spirit. Move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is crying out to you. Jesus, my Lord. Sabi mo sa Panginoon. I lift my voice to sing your praise. No matter what life may bring my way, I know that you are the God of my life. You are the one who holds it. Taas ang gawin natin, taas. I lift my head to worship you. Taas naman. No word of mine, I love so true. I know that you are the God of my life. Jesus, I am praying. Taas ang gawin natin. Come, Holy Spirit.
oras. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. We feel your presence, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagsama, Panginoon. Sa aming pagsisimula ng gawain. Sa aming pag-aawitan. Thank you, Lord. Ipinaramdam mo sa amin ang iyong pagmamahal. Your unconditional love, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Salamat sa umaga. Sa bawat paghinga namin, Panginoon. Thank you, Lord. Kami ginising mo, Panginoon. Upang kami magturi at magpasalamat sa iyo. Panginoon, ngayong umaga, kami patawarin mo sa aming mga nagagawang pagkakamali. Ito'y taguman, Panginoon, o hayag. Walang nalilihim sa iyo, Panginoon. Patawad sa aming mga pagkukulang. Patawad, Panginoon, sa hindi namin magbibigay halaga sa bawat oras na iyong ibinigay. Patawad sa lahat, Panginoon. Hallelujah, yes, Lord. Panginoon, kami pangalinisin ni Panginoon ng iyong banal na dugo. At ito'y maging kasing puti ng niebe, Panginoon. Gawin mong dalisay ang aming puso, ang aming isip, Panginoon. Panginoon, gawin mo kami karapat-dapat sa iyong presensya, sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Kami maging handa, Panginoon, sa bawat minuto, segundo, oras, araw, linggo, buwan, taon. Ang iyong pagbabalik ay nalalapit na, Panginoon Jesus. Ang mga nakasulat sa banal na kasulatan ay nangyayari na, Panginoon, sa mundong ito. Kami hindi. Yes, Yes, Lord. Lord. Holy Spirit, move. Holy Yes, Lord. Spirit. Panginoon, kami pasamantala lamang, Panginoon, dito sa mundong ito. Taruhan mo kami, Panginoon. Maging dalisay ang aming puso. Yes, Lord. Sa iyong magbibigay na iyong banal na salita, Panginoon, ang aming Pastor Jeff, Panginoon. Itago mo puso sa iyong likuran, Panginoon. Ano mang mamutawi sa kanyang labi, ito'y nanggagaling sa iyo, Panginoon. At ito'y aming maging pagkain ng aming spiritual, Panginoon. Maging aming kalakasan. Hallelujah. Yes, Lord. At sa mga wala pang po rito, Panginoon, convict their hearts, Panginoon. Naunahin na iyong gawain, Panginoon. Idako mo siya sa iyong tahanan, sa iyong bahay, sa bayan, Panginoon Jesus. Hallelujah, yes, Lord. Ang aming gawain, Panginoon, kubera mo na iyong banal na dugo. At walang magagawa ang mga tao, Panginoon, na hinihila sa iyong gawain. Ang mga bad spirit, Panginoon, hindi namin nakikita, Panginoon. We rebuke, hallelujah. In Jesus' mighty name, Panginoon, wala itong magagawa pagkat kami victorious na, Panginoon. Yes, Lord, 2,000 years ago, Panginoon, kami nagtagumpay na, Panginoon. At kami nag-aantay lamang na yung pagbabalik, Panginoon. Shield this Sunday service, Panginoon. Yes, Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon. Holy Angel of God, move in this place, Panginoon. Yes, Sa lahat ng mga tao at yung mga anak na inuna ang iyong gawain, Panginoon. Pagpapala, Panginoon, na hindi namin lubos akalain na iyong ibibigay, Panginoon. At ang plano mo lamang, Panginoon, ang masunod. Hallelujah sa aming buhay, Panginoon. Yes, Lord, sa iyo lang namin itinataas, dinadakila, pinabuburihan, Panginoon, at sinasampa. You are the God of the God, Panginoon. Ikaw ay Diyos na buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos ni Moises, ni Jacob, Panginoon. Hallelujah. We give all the praise and glory. In Jesus' mighty name, ang lahat
Hallelujah! Pinagani ng bawat isa. Mag-bless tayo sa mga nakakatanda sa atin at kamayan natin yung mga kabigat. Good morning! Good morning! Bless kayo, bless! Good morning! Bless kayo kay Pastor, kay Pastora! Mag-bless kayo, Pastora! Bless you! Bless! Mag-bless! 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 Hello! God bless you! Bless! Bless na ba? Hallelujah! Amen! Tayo mga Good morning, everyone! Opo muna, opo. Announcement. Sa darating na linggo, our Pastor Mare Morales and family will come here sa ating church. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan tayo sa Panginoon. Palakpakan! Ayan. Bless! Oh, bless kay Lola. Hola! Bless! Bless kay Lola. Bless! Yes! Sinaanak ni CJ nandiyan! Yes! Lola. Lola, bless! So yan, sa Sunday po, hapon, 4 p.m. or 5 p.m. Nandito po ang ating Pastor Morales para po magatid sa ating magandang balita mula sa Panginoon. Hallelujah! Tayo ay nawa makarating, no? Pupunta tayo dyan. Kasi minsan na sila pupunta dito. So let's welcome them with a warm, no? A warm welcome para sa ay Pastor Morales sa kanyang pamilya na narating dito. At meron tayo tuwing Wednesday na Bible reading, 4 p.m. Friday, prayer, 4 p.m. At Saturday evangelism, 5 p.m. So yan, asahan po namin ang inyong suporta sa mga gawain na ating ginagawa. Ayan, malapit na ang Christmas. Sino gusto makatagapang-regalo? Yes! Kaya, tuloy-tuloy lang ang pagpunta nyo lalo ng mga bata. Kasi talagang may ibibigay sa inyo mga regalo. Tuloy-tuloy lang ang punta nyo rito sa ating church. So, tinatawagan ko mag-atin sa atin para sa ating tithes and offering. Tinatawagan ko po ang ating brother, CJ Ignacio. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan! Hello, kumain na kayo? Habang kumakain kayo, dadako tayo sa pangalawang pinakamahalaga sa ating tithes and offering at ang pagbibigay. Okay ba yun ha? Pagbibigay sa tithes and offering ha? Amen. Para gawin yung isa lang yun. Ang pagbibigay ay binibigay nyo sa kanya. Ang tithes and offering, ngayon, kung kabuuan ng kinikita nyo, yung 10% sa kanya yun. Dahil yun ay banal. Okay? Ngayon, dadako tayo sa Mark 11, verse 21. Sa mga may Bible, basahin natin. Sa mga wala naman ay makinig, mga bata. O, diba? Bata pa lang dapat mapakinggan na to. Para paglaki nyo, marunong na kayong magbigay. Kaya babasahin na natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, Lo, ano man ang hingin nyo sa inyong pananalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. At matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Yun. Pag nagpili pala kayo,
Oh, listen, mga kids. Yun. Ngayon, pag nagbigay pala kayo, hindi basta-basta pala nagbibigay. Kailangan wala kayong kaaway. Yung mga kaaway nyo, patawarin nyo. Makipagbati kayo, bati na kayo. Ngayon, saan kayo lumapit sa kanya at magbibigay kayo ng handog sa ating Panginoon. Para papakinggan nga ninyo ng Diyos ang inyong mga panalangin. Mamaya may goodies na sinirang i-announce. Lahat ng batang umatin hanggang sa Pasko ang perfect. Basta umatin, may regalo sa May perfect attendance, may regalo ha, mga bata, lalo na ang mga sa church. Ma-attend daw sa church every Sunday hanggang Pasko, merong regalo. Merong regalong matatagal sa Pasko. Kaya lagi kayo pumunta sa simbahan para makinig na salita Every ni Sunday, walang Lord. holiday. Walang mawawala. 9:30. register yung mga Okay, pa-register nyo. Attend ka sa every Sunday. Ngayon, ready na natin ang ating ibibigay sa Panginoon at ang ating tithes and offering. Dalawa yun. Pwede kayong magbigay, pwede kayong mag-tithes. Ngayon, ready? Ready nyo na? Kailangan wala kayong kaaway ha. Kung magbibigay kayo, buong puso. Walang pangailangan, walang alinlangan. Okay, taas natin ang ating sobre. Okay, taas ang ating sobre. At tayo mananalangin. Wala kang hawak na. Okay, taas ang sobre. Pananalangin na ipag-bring natin ang ating ibibigay para tayo ay mabless. Okay, Lord. Lord, maraming salamat po sa magbibigay sa iyo ngayon at sa iyong tithes and offering ang buong kabuuan na ibibigay namin. Ang 10% ay para sa iyo dahil dyan ay alam namin na banal. At alam namin na kung ano yung pangangailangan namin ibibigay mo dahil kami nagbigay sa iyo at ibabalik mo ng siksik, liglig ang mga ng pagpapala. At alam namin yan. At protection sa amin kasama kami punta sa trabaho, sa bahay, sa pamilya, sa pagkain. Ingatan mo kami, sisit ko kami. At nagpapasalamat kami na nandiyan ka lagi sa amin. At hindi ka namin makakalimutan sa mga bagay na ito. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. Okay, bigay na ang ating offering. Yeah. Thank the Lord. Sing. And if you come back to you, good measure, next time, shake it together and right on. Give, and it will come back to you. And you give it to the Lord. Give. Okay, tandaan nyo ha. Ang perfect attendance, may regalo ha, kay Nina. Hanggang Pasko, meron kayong gift lahat. Makakatanggap kayo ng toys. Yun, may pagkain. May relief goods. Kaya makakatanggap kayo. Kaya alam niyo na, mapunta kayo sa simbahan para makapagsimba at makinig na salita ng Diyos at bibigyan kayo ni Lord ng maraming blessing. Okay. Ngayon, tatako na tayo sa ating pinakamalaga ang Word of God na gagampanan sa likod ng Pastor John Francis Carpio. Palakpak tayo, palakpak! Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Karapat-dapat na purihin, sambahin, pasalamatan ng ating Panginoong Yesus sapagkat siya ay mabuti. Yan. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. At talagang napakabuti ng ating Panginoon sapagkat ang mga bata ay nakaka-attend ng church. Welcome, Sister Tara! Bless, Sister Tara. So, welcome. Tayo ngayon ay talaga namang bless na bless. Malapit na ang Pasko. Sabi ni ng announcement, mayroong premyo ang mga batang umaatin ng simba. Okay, ilista ang mga pangalan ng mga bata na yan. At meron kayong prizes. Cash prizes o ano man. mo, hindi price.
Regalo. Iba pala yung prize. Pag prize kasi may ginawa ka, kaya mo natanggap. Ito, gift. And it will come back to you. Sister Maria! Malapakan naman natin yan. Welcome! Okay, tapos, sa Pasko, meron tayong Christmas party! Ang mga bata sobrang saya kasi kayo ay magkakaroon ng party. Merong games, merong premyo, at merong raffle. Mananalo kayo ng showcase. Yan. Showcase package. Meron tayong dining showcase. Okay, magda-dining kayo doon sa Mahal. Okay. Saan si Mahal ko? Okay, good. Yan. So, handa natin ang ating mga Bible. Kung walang Bible, makishare sa merong Bible na dala. At kung nais nyo talagang magbasa ng Bible, meron tayong Bible dito. Where's the Bible? Sa loob. Wala mga Bible dito. So, sapagkat napaka-importante na meron tayong Bible. Sabi natin, Bible. Yan. Napaka-importante na meron tayong Bible. Inano ko nga sa GC natin, bumili tayo ng sariling Bible. I know that we have Bible in our phone. Diba? Pero iba yung may Bible ka. Kahit yung maliit lang. Kahit yung ano lang, sakto lang na nabubuksan, nababasa. Dahil hindi habang buhay may battery yung cellphone mo, guys. What if brown out? If panahon na para basahin mo yung Bible mo, nangungusap ang banal na spirito. Pag ganyan, pag nangungusap ang banal na spirito, bubuksan mo yung Bible mo para makita mo yung mensahe. Wala kang Bible. Okay, so kailangan may Bible tayo. Pili kayo ng Bible, magkano lang sa PCBS? 150 ata, meron na yung Tagalog. At maraming version, maraming klase, maraming design. May mga nagre-regalo sa akin ng Bible, sobrang daming regalong Bible sa akin. Pero iba ang okay, bigyan natin natin. Iba pag ikaw ang bumili ng Bible mo. Iba yun. Iba yung dating ng, iba yung care mo doon. Kasi binili mo yun, talagang dinesire mo pinag-ipunan mo. Tingin, ano ka muna? Window shopping ka lang. Tingnan mo, ganda na. Tanong-tanong ka rin doon sa may bantay. Ano po ba ang magandang version ng Bible na gusto ko kasi natin? Sasabihin sa'yo dahil yung nagbabantay doon sa purview ay born again Christian. Ang may-ari po ng PCBS, Christian Bookstore, Pastor. Kumpleto doon. Bandang baba, katapat ng Saburi ba yun? Basta sa may baba. At PCBS Bookstore. Okay, handa na? Tayo ay magsisimula na po at tayo manalangin muna. Simulan na sa prayer. Let's bow our heads and close our eyes. Let's pray. God, Father in heaven, in Jesus' name, our King of Kings, Lord of Lords, and the power of the Holy Spirit, move mightily in our midst. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we adore you. We magnify you, Holy Spirit, in this place. Wala makakanaig na ibang spirito, kundi ang banal na spirito ang ikilos sa bawat tao na nandirito sa gusaling ito. Hallelujah. Cover this place with your most precious blood. Lord God, itong lugar na ito ay lukuban mo. Protection, Lord God. And this place is holy. This place is a holy ground because we worship, we praise a holy God in this place. Lord, salamat. Ikaw magbigay ng pangunawa sa aming isip, sa aming puso habang kami ay nakikinig ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran, ikaw makita at ang mensahe mo ang kanilang matanggap para sa kanilang mga buhay. We praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray, in the power of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Okay, basahin natin sa Bible verse. Unahin natin yung ating teksto.
our Bible verse is Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Sabi dito, Philippians chapter 6, verse 4, chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang iingat sa inyo, sa inyong puso at isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Kita ko na. At isa pa nating teksto ngayong umaga ay yung Santiago 1:6, yung James chapter 1 verse 6. Sabi dito 6. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Yung pangalawa nating teksto. Pangatlong ating Bible verse for today is Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi dito, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Hallelujah! Glory to God. Brother and sister, every one of us has faced the heavy weight of worry, the nagging voice of doubt, and the paralyzing grip of fear. Kaya yan ang pag-uusapan natin, yung tatlong bagay na yan. Worry, doubt, and fear. Madalas silang magkakasama. Magkakasama yan. Bumubulong ng sinungalingang hindi sapat ang Diyos. Sasabihin sa'yo, hindi po yan, hindi sapat ang Diyos. Na baka mabigo ang kanyang mga plano, yung mga ano yan eh. O naman ay hindi tiyak ang ating kinabukasan. Minsan takot tayo, ano kaya mangyari po? Okay? But the Word of God speaks a better truth. Do not be anxious about anything. Do not fear, for I am with you. Believe, do not doubt. Ngayon, titignan natin kung paano tayo tuturuan ng Diyos na mapagtagumpayan ang mga kaaway ng ating puso. Yan. Kaya nilagay ko dyan, kaaway ng ating puso. Ang puso natin, laging inaaway yan. No? Kasi ninyo, hindi naman inaaway yung ano mo eh. Yung anumang parte ng katawan mo. Pag ikaw ay may kaaway, puso talagang inaatake. Kaya nga, ang sakit ng puso mo pag may kaaway ka. Puso yung nasasaktan sa'yo eh. Di ba pag inaway ka ng kapitbahay, ang puso mo ang nasasaktan. Meron bang inaway ng kapitbahay? Ang sakit ng balikan ko. Inaway ako ng kapitbahay. Ang sakit ng tuhod ko. Hindi eh. Ang sakit ng puso mo. Kaya yung mga kaaway ng puso na yan, ay kailangan natin maunawaan paano natin malalampasan at mapagtatagumpayan. Amen? So number 1, sabihin natin, worry. Ang worry ay magnanakaw ng kapayapaan. Bakit magnanakaw? Pag nag-worry ka, wala kang kapayapaan. Di ba? Meron bang nag-aalala tapos may peace? Hindi, nag-aalala ka eh. Sabi ko nga nung mga nakaraang aking preaching, ang pinaka para sa akin, ang kapayapaan mo mawawala pag ang iniisip mo mayroong papatay sa'yo. Ano magiging payapaan nun? Iniisip mo may papatay sa'yo. Meron akong kilala, nagpunta ng abroad, punta ng Saudi para magtrabaho, pero makalipas ang ilang buwan, umuwi.
At pag uwi niya dito sa Pilipinas, siya ay parang nawala sa sarili. Alam na nangyari sa kanya? Ang kanyang isip ay wala ng kapayapaan. Nag-abroad Saudi. Sabi niya kasi, ganito, ay pumunta dito umatin. Tapos tumitingin-tingin sa sa taas. Galing abroad Saudi. May dumaang helicopter dito, dumaan. Sabi niya bigla, tumayo. Pastor, andyan na. Ano andyan na? Andyan na daw yung amo niya sa Saudi. Siya daw ay kukunin at papaslangin. Papatayin daw siya ng amo niya. Bakit ito nangyari? In-interview namin, bakit ano nangyari? Bakit naging aligaga ka? Pastor, kasi yung trabaho ko sa Saudi, driver ako. Driver siya Babae ito babae driver, family driver. At nung siya yung nagdadrive ng kotse, binuksan niya yung likod ng kotse. Pagbukas niya ng likod, may mga patay na tao sa likod ng kotse. Nung amo niya. Yung amo pala niya ay isang malaking sindikato sa Saudi. So, anong nangyari? Dahil nga nakita niya, nagpa-uwi siya. Ngayon, ang isip niya, naamo niya, malaking tao at may pera at kaya siyang ipahanting. Kaya pag-uwi niya sa Pilipinas, nawalan na siya ng kapayapaan. Lagi siyang nag-aalala. Helicopter, narinig niya, kala niya, yun yung amo niya. Sabi niya, Pastor, kahit ngayon tayo, baka pwede akong dukutin sa kalsada. Kasi nakita ko, may patay yun. Hilot ko talaga yung amo. Isipin mo yung isip ng pag-aalala. Di ba? Kaya sabi dito, worry ay magnanakaw ng kapayapaan. Ewan ko lang ngayon kung nakamugo na siya. Hopefully. Ay hindi, nakamugo na, no? Kasi nakita ko siya, isa na siyang barangay tanod. Parang gano'n, nagtatanod siya. Nung nakita ko, kumusta na sister? Ay, okay naman po, kumusta? Glory to God at siya ay nakapagtagumpay na. Siyempre, born again naman yun Minsan kasi nagagapi tayo ng worriness. Tama? Hindi tayo perfecto mga kapatid. Tayo tao. Nag-aalala tayo. Kung tayo ba'y makakabayad ng kuryente, tayo ba'y makakabayad ng upa. Okay, nag-aalala tayo Ako baka maputulan na ako ng abang grid Nag-aalala yung mga customer. Bakit? Mga bagay na inaalala natin, pambayad ng matrikula, tuition fee, nag-aalala tayo. Ngunit, sabi sa Bible, binasa natin kanina, yung Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa. Hindi, parang nababalisa tayo minsan no? Lalo na pag wala tayong Panginoon, tayo nababalisa. Kung saan-saan tayo pupunta para mawala yung kabalasiaan natin. Nababalisa ka dahil wala kang ganite. Saan ka pupunta? Yung may hawak na payong, Banig. Bombay, di ba? Andiyan si Bombay. May kumot, no? Pag ikaw utang sa akin, ikaw bigay ko maraming. Parang inchik Ano yun? Bombay, parang yung Bombay. Ikaw bili sa akin. Okay, pag ikaw bigay payong at bili payong, meron ka libre kumot. Pero utang ka sa akin, pera. Parang inchik na halo. Halo na. Bombay na inchik, nakakalito na yung mundo natin. So, doon tayo. Tatakot tayo kay Bombay, mag-uutang tayo pera, at nawawala yung ating magiging balisa. Kasi may pambayad ka na Okay, pangbili ka na, pang-survive ka na babalik si Bombay, may nakamotor. Nakaano pa? Habibi. No? So, sabi ito, huwag kang mababalisa. Sino mga nababalisa? Taas kamay! Wow! Walang nababalisa! Tibay! Ako, dumarating ang panahon na babalisa tayo. Aminin natin yan, di ba? Aminin natin yan. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, yung pagkabalisa, ano na yung part na yan Kasi alam natin kung dito tayo tatakbo, di ba? Worry is like a rocking chair. It gives something to do but takes you nowhere.
Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 34, huwag kayong mabalisa tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay nasa kanyang mga kamay. Amen? Kung meron kang faith, inaniwala sa Panginoon, hindi dapat tayo nababalisa. Kasi alam natin na ang ating kinabukasan ay nasa kamay ng ating Panginoon. Mababalisa ka ba niya? Lord, ikaw ang bahala sa aking bukas. Lord, ikaw ang bahala sa akin. Amen? Ito yung halimbawa, isipin mo, meron kang mabigat na backpack, yung meron kang big na bag na sobrang bigat, as in, yung parang bag ni Hana pag pumapasok sa school. Grabe, tataka ko bakit ang bibigat ng bag na itong mga estudyante na ito eh. Eh ako, nung pumapasok ako sa school, ang gala-gala ko lang dati, isang notebook. Wala pang sulat yun, puro drawing pa yun. Pero sila ang daming libro. So, meron kang bag na bitbit, buong araw. Ha? Ano nyo? I-imagine nyo, buong araw bitbit yung bag. Ang panalangin, okay, bitbit ang araw. Ang panalangin ay ang paglalagay nito sa paanan ni Jesus at pag-aalis ng magaang. So, may bag ka, ang gagawin mo, yung pag daladala mo, ubarin mo yan, ibibigay mo yan sa Panginoon. Okay? Huwag pong pitpitin ng todo. Kung meron kang kabigatan, ibigay mo sa Panginoon lahat. Surrender everything to Lord. Lord, ito pong aking kinararanasan ay medyo matinding challenge ito. Lord, I surrender it all to you, Lord. Pray tayo to give us wisdom. Pray tayo to give us strength. Huwag mong i-pray na, Lord, tanggalin. Mas maganda, wisdom and strength. Para malampasan mo yun. Dumating man uli yun, kaya mo na siyang lampasan. Amen? Number 2. So yun yung worry. Number 2, doubt. Ito, medyo malawak yung doubt. Sabi dito, ang doubt ay kaaway ng pananampalataya. Yung number 1 natin, worry is magnanakaw ng kapayapaan. Ang pangalawa, doubt, kaaway ng mananampalataya. Yung ating binasang verse kanina, yung James 1 verse 6, di ba? Sabi dito, after James 1:6 yung binasa natin, yung tinasabi doon na subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Ayun, doubt, alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Yan. So yan. So meron tayo ditong situation sa Bible kung saan nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. Di ba? Nabuhay siya. And then, what happened? Dumating siya doon sa lugar, parang ganito, sarado yung pintuan. Sarado, nakalak. Dumating si Jesus Christ. Nag-meeting, parang ganito, nag-meeting yung mga disciple. Biglang si Jesus Christ stood up na sa loob ng gusali. Pero gulat sila. Uy, paano nakapasok? Pero naaninag nila, si Jesus Christ. Tuwang-tuwa sila. Kasi, takot sila eh. Dahil hinahunting sila ng mga sundalo ng Romano at ng tumakas yung mga alagad ng Panginoon. Eh patay si Jesus at the time. Takot na takot sila. Nabuhay ng agmali ang Panginoon. Dumating. Lahat sila sumamba, lahat sila sumaya, at talagang nawalan sila ng pag-aalinlangan o kabalisaan. No? Worriness. Dumating si Tomas, mga kapatid. Pedro! Oh, pasukin. Pagpasok ni Tomas, nakita siya, nakatayo eh. Ano to? Tomas! Si Jesus! Alam mo yung dumating si Tomas, sabi ni Tomas, si Jesus. Wala siyang pananampalataya ng mga panahon ng guys. Patay ang Panginoon eh. Nawalan siya ng faith. As in zero.
Alam mo yung mananampalataya ka, tapos bigla kang nagkaroon, bigla kang naging zero sa pananampalataya mo. Nangyayari po sa inyo yun? Nag-doubt siya eh. Kaya ka ang doubt, dapat hindi yan. Dahil pag nag-doubt ka, sabihin na walang ka ng faith. Kaya huwag kayong magda-doubt. Pero ito yung pinakamagandang good news sa istorya. Nung nag-doubt si Tomas, anong ginawa ni Jesus? Si Jesus ba ay nagsabi sa kanya, tinulak siyang gano'n, umayos ka dito. Doubter ka. Di mo ko kilala. Ganun ba ugali ni Jesus Christ? Anong ginawa ni Jesus Christ? Si Jesus Christ ay lumapit kay Tomas. Diba? Talagang ang ganda ng istorya na yan eh, kung papasayin mo. Minsan tayo, pag dinadaw tayo ng galit tayo eh. Wala sa akin po. Alam niya, hindi ko magagawa itong na to. Galing-galing ko dyan. Tapos sabihin mo, di ako marunong ganyan. Nangyari sa experience natin yan eh. Nagagalit tayo, nagdadawit yung mga tao sa paligid. Si Jesus Christ, may nag-doubt sa kanya. Disciple niya to, mga kapatid. Si Tomas. Dinout siya. Hindi yan si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ mismo ang dumapit sa kanya at hinarap yung kamay. Tama? Kinondem ba siya ni Jesus Christ? Eh, hindi pa naman nanampalataya to eh. Nagdadoubt sa akin eh. Palapasin mo nga din eh. Doon ka sa impyerno. Masunog ka doon. Kainin ka ng mga buhay na uuod doon. Pero sabi ni Jesus, Tomas, nasalita. Nakita niyo yung butas ng kamay niya. Saka yung usok ng sibat sa kaliliran niya. Kaya ito, nakakanya kamay mo Tomas. Tandaan niyo mga kapatid, pag ikaw ay nangihina ng pananampalataya mo, nawawalan ka ng pananampalataya, si Jesus Christ ang gagawa ng paraan para bumalik ang pananampalataya mo. God will make a way. Hindi ka niya pababayaan. Ito lang yung disciple ko na to, paano na ko, nawawala ng faith, matulungan nga. O, di napitan siya ni Jesus Christ. Ito, tutulungan kita, nawawala ka ng faith. Dapat dito, Tomas. Akin yung kamay mo, ito, tusok mo yung daliri mo dyan. Alam mo nangyari kay Tomas, mga kapatid? Napaluhod. Napaluhod, umiyak, at sinabi niya. Kaya nga yan eh, controversial yung situation niya kasi sinabi niya, Diyos ko, Panginoon ko. Pinasabi nung ibang mga nagtuturo ng banal na salita, sabi nila, hindi, nagulat lang si Tomas kaya sinabi ng Diyos ko. Kasi nga pinaglalabanan, o bakit sinabi ni Tomas na Diyos siya? Ibig sabihin, Diyos si Jesus Christ. Eh may mga taong hindi naniniwala na Diyos si Jesus Christ. Sabihin, hindi, nagulat lang naman si Tomas kaya nasabi niyang Diyos ko. Hindi ko alam kung paano paniniwala na kaya mag-ingat kayo sa mga antikristo na sinasabi si Jesus ay tao lang. Pero si Tomas mismo sabi niya, Diyos ko, Panginoon ko. Nakilala niya ang Panginoon. Nakita niyo yung butas ng kamay. Sino ba namang hindi maniniwala? Si Jesus Christ talaga ito. Siya yung pinako. Siya yung tinusok ng sibat dito. Kaya sabi ko sa inyo, guys, time will come, you'll doubt. Peter doubt. Di ba? 3 beses siyang nag-doubt eh. Tinanggi niya si Jesus Christ eh. Tinalati ko si Jesus. Di ba kasama niya ni Jesus Christ to disciple? Sabi kasi 3 beses nagtilawak ng manok, 3 beses mo ipagkakaila. Hindi ko kilala yan. Hinukul ni Pedro naglakad konti. Di ba yun ang disciple ni Jesus Christ? Si Pedro yan eh. Hindi ko kilala yan. 3 beses lang din. Pero ang maganda kay Pedro, siya'y humingi ng tawad. Umiyak si Pedro nung time na yun. Lord. Hindi niya ano. Kasi fear, ang nararamdaman ni Pedro nung time na yun, tatakot siya eh. Eh paano pag sinabi niya, ako yung disciple nga. Tara dito sa gitna, kasama ka, sabay-sabay kayo papaluin. Wala, nag-doubt na siya. Minsan tayo, nagda-doubt tayo sa Panginoon. Dahil natatakot tayo. Pero tandaan nyo, pag kayo ay nagda-doubt, o mahina ang iyong pananampalataya, lalapit kayo, walang iba, kundi sa Panginoong Yesus. Tutulungan kayo ng Panginoon para lumakas ang inyong faith.
Ako bilang isang pastor at matagal na rin akong Christian, pag-graduate ko ng aking 4th year, doon ako nagsimula sa journey ko bilang isang Kristiyano. Which is napakahirap talaga. It's a journey. Huwag kayong mag-demand na isang tao. Gusto nyo, pag nakilala sa Panginoon, full blast, 100%, ano na kagad. Kaya naiintindihan ko, pagbago sa pananampalataya. Dahil may proseso yan. Ako ay 2024, nagsimula akong nakakilala sa Panginoon. 2024, ayan na naman tayo, isang taon lang. 2004. Yan, 2004. Graduate ko ng high school, doon ko na nararamdaman na, doon ko na siya pinapansin eh. Kasi dati, hindi natin pinapansin ng Panginoon. Doon ko siya pinapansin kasi grabe yung mga miracle ng Panginoon sa akin. Graduate ako nung, ayun, ipapasalamat na ako kay Lord. Thank you na, graduate ako. Nagkaroon ako ng trabaho, kahit high school graduate na ako, natanggap ako sa call center, alori ka pa noon, 20 6. Okay. Alorica. Kaya matagal yung Alorica. Hindi sumunod doon. Teleperformance, 2007. So, may proseso. Okay? Ngayon, pag nag-doubt kayo, huwag kayong mag-alala, si Jesus Christ gagawa ng paraan. Amen? Kaya nga, once a minister, always a minister. Pag nakakilala ka sa Panginoon, captured ka na. Marahil mag-doubt ka o ano, pero captured ka na. Hindi ka na makakawalan ni Jesus Christ. Lagi ka na niyang kakausapin, lagi ka na niyang gagayin, lagi ka na niyang paalalahanan, lagi ka na niyang sasamahan. Kaya yung dating wala kang kasama sa buhay mo, meron ka ng kasama sa buhay mo. Okay? Number 2 yun. Doubt is number 2. First is worry. Doubt, number 2. Sabi dito, doubt questions God's ability, willingness to act. Okay? Eh nga, yung maging alagad ay naging disciple na yun ha. Pag sinabi kasi disciple, tagasunod ka talaga ng Panginoon, nag-doubt pa rin si Tomas eh. No? So, halimbawa, sa number 3 natin, fear. Yan, sino na mga natatakot dito? Natatakot dito pag nanonood ng The Grudge, The Ring. Ano ba yung mga nakatakot? Hindi, yung ano, yung isa, yung parang nagkakahanap siya na Conjuring. Di ba? Ang dami nakakatakot eh. Kapag nanonood ka, yung pinsan ko si Jacqueline, bagaya yun, tayo, horror. O sige, horror. Pag-play, buong palabas na gano'n. Nagkayaya ka manood ng horror, pero yung buong palabas hanggang matapos, nakaganon. Ayaw tignan yung palabas, nakaano yung unan. Paano napanood mo? wala ka napanood. Puro ka lang narinig mo lang yung takot eh. Fear. So ito, ang fear, sabi dito, bilangguan ng kaluluwa. Number 1 natin is worriness, magnanakaw ng kapayapaan. Number 2, doubt, kaaway ng pananampalataya. Number 3, fear, bilangguan ng kaluluwa. Sabi dito, yung ating verse nun, binasa ko kanina, ay yung Isaiah chapter 41 verse 10. Ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Makakita mo ba yan? Fear magnifies the problem and minimize God. Kaya kayo, kung yung mga kailangan ko yung pag nag-fear kayo, ay parang lalo nyo pang pinapatindi yung problema. Hindi nyo natutulungan yung sarili nyo para malampasan yun. Lalo lang yung pinapalaki yung problema. Takot. Okay? Ngunit sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 ay nagsasabing, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at malinaw na pag-iisip.
Okay, ulitin natin. Maganda to. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at malinaw na pag-iisip. Hallelujah. Replace fear with God's presence. When you know the King is with you, the shadow lost their power. Kaya kailangan lagi natin kasama ang Panginoon. Halimbawa, ang isang bata na naglalakad sa madilim na daan ay nagiging matapang kapag hawak ang kamay ng kanyang ama. Laging naroon ang kamay ng Diyos. Di ba? Hallelujah! Lalakad doon, pag mag-isa yung bata, natatakot eh. E biglang nandun yung kamay ng tatay niya. Okay. Hey! Yung tatay ko. Kala niyo ha? Hindi ako takot. God is our Father. Our Abba Father. Always with us. Amen. Okay, mga kapatid ako matapos. So now, conclusion. Today, God is inviting you to lay down your worry, silence your doubt, and release your fear. So ito yung mga gagawin natin. Pray. Instead of worrying, mag-pray. Manalangin sa halip na mag-alala. Ako ay isang taong, sabi ko sa inyo siguro sa mga scale of 1 to 10, ang worriness ko sa buhay ko, siguro mga 0.1. Ayoko gawing 100% kasi perfect na yun. 0.1 ang worriness ko. Kaya mababatrip ka sa akin kung ikaw isang taong nag-aalala. Ako hindi ako nag-aalala. Okay? Sasabihin sa akin, ay wala nang ganito. Okay lang yan. Ay wala tayong pambayad na ganon. May pambayad tayo. Paano yun eh? Hindi na ano. Huwag ka mag-alala. Nakakainis naman ito. Nag-aalala na ako. Wala na tayong pambayad ng biral ko. May pambayad tayo. Ganun lang lagi kong reply. Eh, pag pinipili talaga niya sa akin, nag-worry siya, ako hindi nag-worry, magagalit na ako na, huwag po akong itamay sa worry mo. Nag-aalala na rin tuloy ako eh. Yan. Number 2, remember, instead of doubting, alalahanin sa halip na tayo'y magduda, lagi nating ibigay sa ating Panginoon lagi niyong tatandaan na ang Panginoon ang gagawa ng paraan para manumbalik ang iyong pananampalataya. Alam niyo guys, ito yung habang pinag-aaralan ko to, yung Holy Spirit ay nangusap sa akin. Sabi ng Holy Spirit. Ito ang paalala guys ha. Your faith is not from you. Okay? Our faith is from God. Siya ang nagbibigay yan. Kaya kung nawawalan ka ng pananampalataya, kanino ka ihingi? Sa Diyos. Kaya kapag nag-pray, Lord, palakasin niyo po ang aking pananampalataya. Anong situation niya sa Bible? Nalimutan ko, pero paalalahanin natin. Si Peter na pinag-pray ni Jesus Christ. I pray Hindi nawawala yung pananampalataya niya. Diba? So, I pray that your faith will not fail. Kasi Yeah. gusto siya kung ni Satan. So lumakas si Peter because of the Lord Jesus Christ. Pinag-pray niya na magkaroon ng malakas na pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, kung meron ka niyan, hindi yan nagkaroon ka dahil in-effort mo yan. Okay? Ayan, parang yun eh. Hindi natin in-effort yung faith natin. Faith is a gift. Binigay yan eh. Kaya kung ikaw ay nananampalataya, you are receiving a gift from God that you have faith. Kaya nga sabi nga ni Jesus Christ kay Tomas, ang nag-reveal yan sa'yo ay hindi kapangyarihan ng mundong ito, kundi ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya. Amen? Number 3, rest instead of fearing. So, magpahinga ka. Okay? Kung natatakot ka, magpahinga ka. Saan ka magpapahinga? Rest in the arm of our Lord, our Abba Father.
Sabi nga kasi sa sample natin, yung bata naglalakad sa dilim, di ba? Takot na takot. Nandun yung kamay ng tatay niya, nang hawakan niya, hoy, tatay ko, dito. Lakad na tayo. Hi, salamat. Pag nandyan yung tatay mo, secure ka eh. Alam mo, protektado ka eh. Ganun dapat tayo. Amen? Kung natatakot tayo, hawakan natin yung kamay ng ating Ama. Yung sa lahat. Tayo po tayo lahat. Let's pray. Hallelujah. Let's pray. Meron bang prayer request? Ano sa kapatid mo sa kanya? Ay, may ano yung kapatid mo? Ano? Foot in mouth?